Di na po natin pagtatagalin. Tayo po ay magpapaalala lang ha. Paki-like po itong vlog na ito, itong video na ito. Napaka-importante po sa akin yan. At muling naglalambing doon sa mga hindi ko pa po subscriber, laging nagpapaalala si YouTube. Baka naman pwedeng yung kalahati mag-subscribe po kayo ha. O, dito sa channel po nagkagulo, pag-usapan po natin. Ng administrasyon na peaceful ang kilos protesta kahapon. Pero ang Malacanang on red alert pa rin hanggang ngayon. Pagpasok sa Nagtahan Gate, ang tanging entrance na bukas ngayong araw pagpasok ng palasyo, makikitang may barikada sa harap. Hindi raw umalis ng Malacanang compound si President Bongbong Marcos nitong September 21 at nanatili sa isang secured location. Ayon naman kay Dia. Naniniwala kayo doon? Ha? Na nandun daw ang Pangulo? Doon sa Malacanang? After all the gulo? Naniniwala kayo sa sinungaling na to? Ang dami nang binitawan nitong palpak. Sabit. Gusto nyo isa-isahin ko? Hindi matatapos tong vlog ko. Ang dami nitong kasi nandoon daw siya habang nagkakagulo. Maniwala ako. Dito. Location. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakatutok ang Pangulo sa mga kilos protesta kahapon at nakikipag-coordinate sa kanya every 20 minutes. May depensa ang... Ito. Nakatutok daw ang Pangulo sa nangyayari at nakiki-communicate sa kanya every 20 minutes. Kaya maraming nasaktan. Hindi ko na ipi-play dito kasi ayaw ni YouTube yun eh. Nagkakaroon ng pina-flag down niya. So, ang daming nasaktan. Puntahan nyo lang ang Facebook, ang dami. Sabi mo, nakamonitor si Bongbong? So, inutos niya yung pananakit dito? May tanong ko sa'yo, John Vic. Sino nag-utos na masaktan itong mga to? Si Bongbong? Malacanang kung bakit naka-red alert pa rin ito hanggang ngayon. Malacanang always maintains one threat level. It is never downgraded. As long as the president, being the seat of power of the country, the threat level is just one. It is always high. So, andun daw yung naka-red alert. So, lagi daw silang naka-red alert. Another excuse. Pero alam nila eh. Alam nila mahina sila. Alam nila na delikado. Pero, tanim po yan. Sinigundahan din ito ni PNP Chief Melencio Nartates Jr. Here in Malacanang area specifically, sagutin ko uli kanina, this is the seat of power, whether there is no threat or there is threat, these premises, this vital installation is given the highest security. Babala ng Malacanang mananagot sa batas ang lahat ng sangkot sa riot sa Maynila. Pinabulaanan din ni Undersecretary Claire Castro ang paratang ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson na si First Lady Liza. Nako! Ayan, tanim. Tanong ko sa inyo, sino ang mahilig magtanim witness? Anong kulay? Sagot nyo. Kasi may connection lahat yan. Sino ang mahilig magtanim ebidensya? Anong kulay? Kasi sinasabi ni Chavit, yung gulo daw, finance ni Liza. Di umano. Neta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng anyay mga tulisan na nagtangkang lusubin ang palasyo. Sa isang mensahe sa mga reporter, sinabi ni Castro na tila nakakalimot ang dating Marcos ally na ngayon Duterte supporter na si Singson sa kung sino ang may reputasyon ng karahasan sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at PBBM. Ito yan. Okay, ang punto ni Chavit, yung karahasan daw ay finance ni Tambi at ni Liza. Okay? Pag nagka-martial law, sigurado na po yan. In my opinion, sigurado. Ang nag-finance sa mga gulo, either Liza or Tambi. Bakit? Tingnan nyo na lang, sino ang makikinabang sa martial law? Mga Duterte? Hindi! Kami ang talo sa martial law. Kasi dadamputin lang kami ng dadamputin, hindi mo na kailangan ng search warrant of arrest. Naintindihan? Lagay nyo sa comment section, sino ang makikinabang sa martial law?
Si Lisa, si Tambi, si Bongbong at Dilaw. Kaya tigil-tigilan nyo kami sa kakaarte nyo ng gulo. Una, walang capacity manggulo ang DDS ng ganon. Bakit? Kailangan ng pera yan. Pininance yan. Wala pong pera DDS. Na kanino pera? Na kay Tambi, na kay Lisa, na kay Bongbong. Sila nakaposisyon eh. At higit sa lahat, huwag tayong maglokohan. Kayong makikinabang sa gulo. Ba't nyo ibibintang sa DDS? Kaya nga itong News 5 nabintang ang fake news eh. Pinost ko sa Facebook, sundan ninyo. Kayo makikinabang dyan. Tigil-tigilan. Kita mo nang gugulo, puro bata. Do you think we are that stupid? Babayaran ng mga DDS yung mga nanggugulo? Kabataan? Alam namin, for your information, alam namin, kaming DDS, madami kami. Majority kami. Hindi namin kailangan daanin sa dahas. Because at the end of the day, we hope sooner. But at the end of the day, we know 2028 kami nakaupo. Si BP Sara. Nagigets nyo? So hindi namin kailangan ng dahas, hindi namin kailangan pilitin. Kayo lang naman ang ayaw labanan ng pata si BP Sara sa eleksyon. Kaya nga ginagawa nyo ng paraan si Tambi. Si Tambi, kaya lahat gustong ma-impeach si Sara. Si Marcos gusto pang gawing ombudsman si Boying. Ang Dilaw, ang usapan baha. Ang bukang bibig nila, confidential funds. Higit sa lahat, komunista, NPA, sinong makikinabang? Sila. Dahil para sa kanila, kahit sinong umupo, wag lang si Sara o Duterte. Kasi identified nila, sino yung hindi nila kaya hawakan sa liig, hindi nila kayang bayaran. Kaya nga ginipit si Pastor Kibuloy, alam nyo yan. Dahil yung channel niyang SMN ay galit sa mga komunista at NPA. Lalo si BP Sara. Etong laban na to is laban ng komunista, may nagpapagamit at nanggagamit. Gising po mga Pilipino. Wag niyong bibili na ng gulo. Hello. Sila ang desperado. Sino ba ang Sino kumakain ng tae ngayon? Di ba Dilaw? Sino ba ang nagko-compromise ngayon? Hindi ba si Bongbong? Yung nagpasipa sa tatay niya. Nilipad sila 1986 sa Hawaii. Di ba Dilaw? Nakiki-compromise. Dilaw, di ba sinusuka nila, diktador to? Ngayon, hindi nila mabanggit Bongbong resign. Sino kumakain ng tae? DDS ba o Dilaw? Seryoso lang, pakisagot. Diretso na po tayo magsalita ngayon. Di ba? Hindi kami desperado. Hindi namin kailangan manggulo yung mga kabataan na yun. Kaya yung sinasabi ni Chavit na ang nag-finance niyan, si Lisa at si Tambi, that is very, 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 very possible. Kaya sabi ko sa inyo, sure na yan pagka nagka-martial law. Yan ang gusto nila eh. Kaya nga doon nagtataas ako Marcos resign pero sinasabi ko walang manggugulo. Huwag kayong manggugulo. Sigawan ko kayo. Kasi pag nanggulo ka, panalo sila. Dagdag ni Castro, nagsama-sama na raw sa Duterte camp ang mga mahilig magpatawa kahit hindi komedyante. Para sa agenda. Lakas ng loob nito si Claire magsabi ng patawa. No? Ikaw nga dyan ang corny-corny mo sa totoo lang. Di ba? Yung pagsasalita mo parang si Dolphy doon sa Banayad Whiskey. Napanood nyo na ba yung Banayad Whiskey? Panoorin nyo yun. Ganyan magsalita to si Claire. Sinong corny? Ikaw nga. Tingnan mo naman yung itsura. O, next topic po tayo. Nang dahil dyan, binuko ni Chavit kung sinong pinanser ng gulo.
Nang dahil dyan, eto gagawin kay Chavit. Alam natin ha, si Chavit, very crucial yan. Pag lumabas yan, nako, nagpapalit ng gobyerno. Kaya eto na, inunahan si Chavit, si Manong Chavit. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Yan naman ang gusto ninyo manahimik kami. Oo, wala po may gusto ng marahas. Hindi. Kayo ang makikinabang sa marahas? Ilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Remulla, kay Acting PNP Chief General Natarts Jr. Eto, tingnan natin si John Vic, di ba? Pag ganun ganon. May nabanggit niya ni si John Vic eh. Nakita niyo yun? Yabang niya, pasugod. Ay, nagbabatuhan. Hinto. Napahinto si John Vic. Tapos ang daming bodyguard nakapaligid. Tapang-tapangan eh. Hinto. Ngayon, ako po ay hindi makatore ha. Pero doon lang ako sa realistic. Siguro sa isang issue, marami siguro silang hindi pagkakasunduan ni Torre. Itong si John Vic. Pero isa sa issue na nakita ko na siguro ay kinagalit ni John Vic. O siguro ikinainggit. Hindi siya makaporma. Di ba? Laging si Torre nasa TV. Isipin mo, kung si Torre ay PNP chief pa. Yung arte niyang ganon? Naglalakad ng ganon? Hindi siya yun. Si Torre yun. Ang gustong interviewin ng media, si Torre. Hindi siya. In short, nasasapawan si John Vic. Nainggit. Insecure din pala yun. Ang pogi mo naman, John Vic, para mainggit ka sa ganyang kapangit, pambihira ka. Hayaan mo na siyang umepal. Umepal sa media. At the end of the day, ikaw yung mukhang bagong ligo, siya mukhang bagong ligo sa kanal. Kina-insecure pa. Di ba? But ako na-imagine ko, si Torre, tawa ng tawa ngayon yun. Sabi, isipin nyo mabuti lang. Ulitin ko, ayoko si Torre, galit na galit ako dyan dahil bastos yan, binastos niya ng reliyon ng KOJC. Hindi po ako member ng KOJC but I was there. Paano nila ginawa yung illegal? Pero isipin mo, kung andyan si Torre. Diba? Hindi siguro nagkagulo. Una pa lang, nasolusyonan na ni Torre. Diba? Kaya siguro tawa ng tawa yan si Torre. Hindi malaman ni John Vic gagawin niya, wala siyang nagawa, susugod pa, biglang napahinto. Naku, tawa ng tawa yan si Torre. Naku, Torre, magsalita ka na. Magsalita ka na, alam ko marami kang alam sa kababuyan ng ginawa ng mga yan. Mauna ka na magsalita kaysa pa ikaw malaglag. Dahil uupo at uupo at uupo si Sara. Take that. Be a man. Face reality. Laila, uupo at uupo si Sara. Trillanes, uupo at uupo si Sara. Mga NPA, uupo at uupo si Sara. Mga dilawang pasosyal, uupo at uupo si Sara. Mga dilawang ipokrito na nagpapakuha pag nagsisimba, uupo at uupo si Sara. And of course, the DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan. Inakit? Medyo kakaiba yung paano yun. Naakit ka ba sa kanya? Claire? Ay, hindi naman kabataan, katandaan na to eh. hindi siya kasali sa naakit. Especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito
na huwag pumasok sa eskwelahan. At Kaso na yon. Kaso na yon. Dapat ikulong. Dapat ikulong pag sinabihan mong estudyante wag pumasok sa school. habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan Nagkakautang-utang ng ka mga na. magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Yun. Inciting to sedition. Patay, kulong. Walang bail. Walang bail yan. Ewan ko, yung sedition ata. Basta, may kulong yan. So, patatahimikin. In short, si Chavit. Sabi ko nga, malalim na to talagang problema natin sa bansa natin. Alam nyo, sinabi ko sa inyo before, doon sa matagal nang nanonood sa akin, right after the 2025 election, doon sa mga nakakaalala, sinabi ko na doon sa programa namin sa SMNI, on the first night after the election, sinabi ko, ang magiging laban is not about Bongbong versus Sara. It's going to be Dilaw and Sara sa 2028. And nakita natin yan sa nangyari. Napakaganda nga po nung naging rally dahil na-expose yung dapat ma-expose. Si Bongbong, wala na. He's really out. Nakasalalay na siya sa Dilaw. Bongbong is just a position. Wala na siyang influence, wala na siyang power, meron lang siyang posisyon. Kaya ang Marcos sa 2028, etsapwera na yan. Ang Dilaw, they have the force, but they don't have the position right now. Meron silang force, pero not enough. Not even 1/3 ng population ng DDS. Kita po natin yan. That's why they are desperate. Kasi kung marami sila at alam nila na mas marami sila kesa sa DDS, hindi sila kakain ng tae. Alam mo kung ikaw may pagkain ka, may lechon ka, meron kang crispy pata, meron kang masasarap na pagkain, kakain ka ba ng tae? Hindi. That's desperation. Mas malakas ang Dilaw kesa sa pula. Alam na alam natin, red is dead. Let me repeat that. Red is dead. Kaya nga, yung binanggit ko noon, lalo pang napatunayan ngayon. Na-justify na prove lalo na it's going to be Duterte and the Yellows. Yan. Together with the communist. Dahil ayaw nila sa Duterte. So sila na lang ang magkakampi. Gamitin na lang nila isa't isa. No? Kaya nga sabi ko, kalma. Claire, hindi namin kailangan manggulo. We will have that position sooner or later. Ginagamit ko lang yung word, hindi ibig sabihin po position ako, hindi po. Ginagamit ko lang yung word na we will have the position because hindi na kami yung parang minority. No? In reality kasi majority naman, Pilipino talaga. Gusto to. No? Gusto ang Duterte, kaya lang sila ay nasa kapangyarihan eh. Kaya wag niyo masyadong awayin yung pulis. Maraming pulis at sundalo ayaw na sa gobyernong ito. Wala lang silang magawa kasi kailangan kumain yung pamilya nila, may responsibilidad sila sa gobyerno, ginagawa nila yan. Pero nakita natin sino ba ang binoto ng pulis at mga sundalo. No, not all ay masamang pulis at sundalo. Most of them galit na rin sa gobyernong to. Kaya wala na to si Bongbong. Ulitin ko. The time is ticking. Tapos na sila. Kaya naman, tingnan natin ito. Okay?
Kasi ang sinasabi nitong si Tuta Soto ay dati ng panahon ng Duterte yung nangyari itong flood control projects, ngayon lang nabuko. Okay? Tanong, ito ay nilabas ni Jason sa tanong sa inyo, Tito Soto, totoo ba to o hindi totoo? Ngayon, pakisabi na fake news si Jason sa. Ngayon, pero kung totoo ito komentaryo ko sa iyo, Tito Soto. Okay, tingnan natin mabuti. Ito yung flood control budget. Yan, yung nasa gitna. Noong 2016, ang flood control budget ay 64 trillion. 2017, naging 72. Tapos 2018, 127. Tapos bumaba nung 2019, 90, 90. Tapos 2021, 101. 2022, 128. Hanggang dyan po yung budget sa 2022 yung kay flood control budget nung kay PRRD. Kasi sinisisi nitong si Tuta Soto na dati pa yan. Dati pa, yes, may flood control projects. Pero tingnan nyo kung gaano kaliit. Tingnan nyo since 2022, nag-jump to 182 trillion. Kalahati po ang tinaas noong panahon ni Marcos. Pinirmahan niya yan. Hello? Tapos, nag-2024, tumaas ulit. 244. 2025, tumaas ulit. Gusto nyo malaman kung gaano ang porsyento niyan? Di ba nung 2022, 2.5% lang. Oh. Nung panahon ni yung percentage nitong flood control project doon sa pangkabuuang budget, 4%. Double. Anong punto dito? Nagkaroon ng nakawan sa flood control nung panahon ni Bongbong Marcos na pinirmahan niya. Tuta Soto, huwag nyo kaming iligaw. Totoo ba to? Kaya nga tanong sa inyo, totoo pa yan? Huwag nyo lokohin ng taong bayan. Ha? Kitang-kita sa numero, numbers won't lie. Tingnan nyo itong susunod. Tingnan nyo itong susunod. Okay? Ito naman, budget of House of Representatives. O, magkano ang binudget ng mga congressman, itong mga contractor? O, hanggang 2022, yan yung kay PRRD pa eh. Ha? Titingnan natin. Ganito, ang budget, puntahan natin muna yung 2017, 9 billion. Okay? Yung budget ng buo ng House. Tapos puntahan na natin yung, tingnan nyo yung 2022, 21 billion. Ang budget ng House, ang budget ng Senate, 21. Okay? Tingnan nyo, ano ang pinirmahan. 2017, punta kayo. Magkano ang pinirmahan ni PRRD? Ang budget ng House ay 9 billion, ang pinirmahan ay 9 billion. So, may nadagdag? Wala. 0%. Okay? Observe nyo, noong 2022, ang budget ng House version at Senate version ay 21 billion. Magkano ang pinirmahan ng presidente? 21 billion. Pantay, di ba? Puntahan natin itong percentage increase from the chamber version that has higher value. So, 0%. Okay? Noong 2022, ang House at Senate version is 21.5 billion. Ang pinirmahan, 25.5 billion. Noong 2023, panahon na ni Bongbong,
15 billion. Sa Senate, 16 billion. Ano pinirmahan ni Bongbong? 28 billion. Ilang percent ang in-increase? 75% increase. Nakikita nyo na? Magnitude. Tingnan nyo yung pink. Magnitude of insertion during the BICAM. Noong 2017, ilan ang insertion? 0. Noong 2022, ilan ang insertion? 0. Noong 2023, ilan ang insertion? 12 billion. Puntahan natin, 2024. House Chamber 16, Senate Chamber 16. Magkano pinilmahan ng presidente? 28 billion. Ilang percent yun? 77%. Ilang billion ang tinaas sa BICAM? 12 billion. Punta tayo 2025. 16 billion sa House at sa Senate Chamber. Ang napag-usapan, magkano pinirmahan? 33 billion ni Bongbong Marcos. Ilang percent ang tinaas nung 2025? 105%. Doble. Ang budget lang 16 eh. Para sa House eh. Pinirma mo 33. Tapos sasabihin mo inosente si Bongbong. Ayan o, final budget signed by the President. Doble tinaas sa BICAM. Ay sa ano? Yung percent. Ilan ang tinaas? 17. Ang budget lang 16. Mas malaki pa yung itinaas sa BICAM. Tapos ayaw niyong sabihin, Marcos resign. Dalawa lang yan. Talagang napaka-inutil, napakatanga mo, Bongbong Marcos, para mangyari yan. Or kasabwat ka. Hindi po pwedeng, hindi mo alam. Ganun kakatanga, presidente ka. Kaya yung sinasabi ko, napakatong mga artistang bading. Totoo ba to? Kasi ito, napakaliwanag na ito, tuta soto. Hindi mo alam to? Nakuha ko to kay Jason unless fake news to. Pero kung dito fake news, pambira. This is very obvious. Talagang tinatarantado ang Pilipino. Tapos wala kang alam. Tapos anak mo, congressman, walang alam. Ang virgin nyo, virgin. Ito sa'yo, Bongbong, virgin. Kasabwat ka rito. Isa kang ganito, animal. Kasi puro kayo, bading. You call a spade a spade. Nagpapagamit kayo sa mga bading. Papagamit kayo sa dilaw. Ito namang dilaw. Hindi nyo alam to? We are talking here about billions. Tapos sinasayang yung oras nyo kay impeachment sa 150 million ni Sara. Tarantado tong mga to. Talagang tinatarantado nyo kami mga Pilipino, ha? Tingnan nyo to. Here's another example of bading. Sabi niya, huwag nyo nang hilingin patalsikin ng Pangulo. Hilingin na lang na masamahan niya tayo sa pakikipaglaban sa korupsyon. Di ba mas maganda yun? Alam nyo, hindi po ako galit sa bakla. Ulitin ko, iba po yung bading, iba yung buding. May mga kaibigan tayong bakla, ayos lang yan. Kasi may paninindigan. Pero ito, hilingin na lang natin na samahan tayo ng Pilipino sa siya nga ang cause ng korupsyon. Kumalat na ba talaga utak ninyo? Parang sinabi, sige, compromise tayo, ha? Compromise. Since ayaw namin maupo si BP Sara, pipikit namin ang mata namin sa pagnanakaw mo. Basta kami magrereklamo sa korupsyon, sige, nakaw ka lang dyan. Nakaw ka lang ng nakaw. Basta pipikit kami. Kasi baka makaupo si Sara, ayaw namin yun.
Ha? Sisigaw kami, no to corruption. Tigil nyo na. Itigil mo na yan, Bongbong. Itigil mo na yan, Tambi. But in any case, pag tinuloy nyo pa rin, huwag kang aalis, diyan ka lang. Si Sara uupo. Huwag mong pauupuin si Sara. Steady ka lang dyan. Sagot ka namin. Pero sana itigil mo na. Ha? Pero wala naman kaming choice eh. Pag nagnakaw ka wala kaming choice. Ang gagawin namin? Diba? Si Sara uupo. Titik na lang namin yung chance sa 28. Baka maupo si Boying na ombudsman, matanggal si Sara. Ma-impeach si Sara. O baka mamatay. Diba? Hindi yan sinasabi ni Ogie pero ganyan lumalabas. Yung buong concept nila na mag-rally tayo, isigaw natin ang pagnanakaw, ang pag-aabuso ng gobyerno. Pero Bongbong, huwag kang mag-resign. Uupo si Sara. Ngayon, bilib ako sa Sara. Bilib ako sa iyo, Inday. Mahirap ka maging asawa. Bakit napunta sa asawa? Hindi kasi sobrang strong sobrang lakas ni Sara. Isipin mo, pakainin mo ng tae yung mga kalaban mo. Ganyan mahirap kalaban. Mahirap kalaban ng strong at mahirap din maging asawa. Strong. Nagpapakain ng tae. Di ba? And they enjoy doing it. Sige na. Kain na tayong tae. Wala na tayong makain. Kesa naman iba kainin natin, di ba?